Sisig Queen found dead. April 16 po noong 2008, natagpo ang patay itong tinatawag na Sisig Queen na si Lucia Cunanan. 8 years old pa lamang po siya noon, no? At ang nakakita sa kanya ay ang asawa niya na si Tino na 85 years old naman. Nakita na lang daw siya na walang buhay at nalulunod sa sarili nitong dugo. Doon sa kanilang tahanan, doon sa kanyang bedroom na sinasabing nasa likod lamang ng Angeles University Foundation. Madaling araw na to, no? Paumaga na. Sa mga larawan, makikita po na yung katawan niya talaga wala na pong buhay. Of course, hindi natin pwede ipakita ng buo yan, no? Ganun din yung kama, yung mga punda, makikita nyo po, no, talagang kalat-kalat yung mga dugo, pati yung mga gamit doon sa paligid nito. Ngayon ito, magbibigay ako sa inyo ng mga detalye tungkol sa kwentong ito at gusto ko po na hulaan ninyo kung sino yung pumatay kay Sisig Queen. Magdi-disclaimer lang ako na hanggang ngayon, isa po itong cold case na tinatawag at wala nakakaalam kung sino po talaga yung pumatay sa kanya. Walang nahatulan. As far as I know, kasi wala na pong balita sa kwentong ito eh. So ito po yung mga sinabi ng pulis. Una, na nung pinuntahan nila ito matapos tumawag ang kanyang asawa, meron daw itong mga sugat mula sa pagkakasaksak sa kanyang dibdib. Ang dami po, no? At iniisip ko not to be disrespectful, it's kind of ironic, pero parang nagbibiro yung tadhana. Dahil alam nyo naman po yung sisig, kailangang hiwa-hiwain ng napakarami bago ihanda. At yung nangyari sa kanya, parang biro ng tadhana. Ika nga. Pangalawa, sabi ng mga investigador na nung panahong yon, tatlo lang sila sa bahay. Siya, si Lucia Cunanan, ang biktima, si Tino o Victorino, yung kanyang asawa, at isa pa si Minda, yung kanilang kasambahay. Pangatlo, as for the motive, sinabi rin ng mga pulis na kalat-kalat daw ang kwarto ni Lucia nung matagpuan nila to. May mga alahas din na apparently nawawala nga mula doon sa kanilang safe box. So meron po tayong isang motibo pero mamaya lalalim pa ng lalalim to. Pagnanakaw. Pero ito yung tanong, 80 anyos na po si Lucia Cunanan. Hindi na po yan makakapalag kung magnanakaw ka. Pwede naman siyang takbuhan kung magnanakaw lang po ito. So bakit kailangan patayin at pagsasaksakin po ng pagkadami-dami? Yun yung palaisipan para sa akin. Pang-apat, ang huling detalye, sa kung sino man ang maaaring gumawa ng krimen na ito, sabi ng mga kapulisan na walang kahit ano daw na senyales, walang mga detalye, ang makakapagsabi na puwersado ang pagpasok sa kung sino man itong nagnakaw at pumatay kay Lucia Cunanan. So maaaring nasa loob lang ito ng bahay or kakilala nila, alam yung pasikot-sikot ng bahay. Yun yung mga possibilities. So with all these details being said, umpisahan na natin ang ating palaisipan ngayong gabi. Nuulit ko sino sa tingin nyo ang gumawa sa kanya nito? Comment nyo sa ilalim. At mamaya, tignan natin kung tama ba kayo. Nakarating ang mga pulis. So matapos po siyang matagpuan nung kanyang asawa na patay, syempre magtatanong po yung mga pulis. Nung nangyari, may mga nag-aaway ba? May pumasok ba? Sinuri po nila at nakuha nila ang iba't ibang mga statements tungkol dito. Umpisahan po muna natin sa mga anak ng mag-asawa. The children's statement. Sabi ng anak nitong si Fred, isa sa mga kwento is kumuha raw ng pagkain dun sa kanilang store na halos ilang bloke lang din naman po yung layo mula sa kanilang tahanan nang mangyari ang pagpatay. Ngayon, 3:00 daw to umalis. I'm not sure if this is relevant to the story, pero sabi ng anak nito na meron daw itong girlfriend. May mga ganong parte yung kwento. At hinahayaan na lang din daw nila. Kung yun yung pinuntahan niya, hindi po natin alam. Ngayon, pagbalik daw nito, doon niya na natagpuan na patay yung kanyang asawa at naliligo na nga sa sarili nitong dugo. Sabi rin nila na yung kanilang help na si Minda, which was 36 at that time, natutulog lang daw sa isang kalapit na kwarto at wala naman daw nangyari sa kanya. Safe siya. Binigyan din nila na wala naman daw kaaway yung nanay din nila. Kaya nagtataka sila kung bakit ito pinatay. At hindi lang ng basta-bastang pagpatay, di ba? Walang kaawa-awang pagpatay yung nangyari. So inotopsy po ang katawan ni Aling Lusing at napag-alaman ng mga pulis na, Diyos ko, 29 po
yung mga saksak nito. Hindi biro yung 29. Mula sa hanggang ngayon ay unidentified pa rin na killer po niya. Anyway, lilipat po tayo sa statement nung ama mismo, Victorino's statement. Match naman daw yung kwento ng mga anak na sabi nito 3 AM siya umalis ng bahay. Napanood ko po yung interview niya sa Case Unclosed ng GMA. Sinabi nito na meron daw siyang pinuntahang kaibigan. If I'm not mistaken, parang routine niya yung ganon. At kung sino man yung kaibigan po, no, hindi ko na po mahanap mula sa mga statement na to. At dahil nagkukwentuhan daw, nakatulog daw siya. Alam niyo naman yung mga matatanda pag nagkukwentuhan hanggang sa makatulog na, 'di ba? Ngayon, pumunta daw siya sa store nila para kumuha ng pagkain sa asawa niya kaso sarado na raw. Nabanggit niya rin na after nito ay parang nag-exercise siya or nag-iikot-ikot ganon doon sa kanila. Dinagdag lang din ito na meron daw dents doon sa kanilang cash vault at sinubukan nitong sirain gamit ang isang martilyo. Ayon sa kaanak po ng biktima, no, meron din daw ng loob sa kanila nung mga nakaraan. Maraming beses na po. Walang police reports ayon sa mga pulis until nitong nangyari lang itong pagpatay. So same lang naman daw, wala namang iba dun sa kwento na alas 3 umalis tas bumalik. Ang tanong ko lang po, at ito yung importante, no, hindi tayo nagtuturo pero meron po bang nagsisinungaling dito sa mga ito? Yan ang hindi ko po masasabi sa inyo, ha? So that being said, meron pa tayong isang naiiwang tao mula sa tahanan ng mag-asawa na nandun yung gabing yon. At pakinggan nyo to. The maid's statement. 2 araw po matapos ang krimen, nagbigay ng pahayag ang kasambahay sa Angeles City Police. At this point, suspect na rin po kasi itong maid. Lahat sila lang nandun eh. Sabi niya, si Mang Victorino lang daw yung kasama ni Aling Lusing nang mangyari ang krimen. Kasi nga nasa hiwalay na kwarto siya eh. Ngayon, itong si Minda, kakapasok lang sa kanila. Bagong namamasukan lang siya. If I'm not mistaken, mga 1 to 2 months pa lang siya nagtatrabaho doon. At galing pa siya ng Camarines Sur. Sabi niya na meron daw siyang narinig na sigaw mula kay Lola. Yun yung tawag niya kay Aling Lusing. Sabi niya, eto ha, normal lang daw na nakakarinig siya na parang nag-aaway or nagsisigawan yung mag-asawa. Madalas nga sila nagbabangayan. Kaya siguro nung gabing yon hindi niya na lang din pinansin kasi sabi niya ayon sa kanya, palagi talaga siyang nangyayari. Ibig sabihin nito na para bang ang asawa yung kanyang naituturong suspect doon sa pagpatay. And sa mga documentaries po na available, makikita natin na parang yung contrast po doon sa statement nila yung parang conflict doon sa kwento. Sinasabi pa ni Mang Victorino na sinungaling daw, hindi daw yun totoo. At kaya lang sila nagsisigawan kasi matatanda na raw sila. Kaya yung tanong ko sa inyo, yung mga lolo't lola nyo ba nagsisigawan? Kumbaga sabi niya, mahina na raw kasi yung pandinig nila. With that being said, alam mo po yung mga matatanda, malakas po kasi talaga silang magkwento. Alam niyo yan, ako, close din ako sa lolo ko noon nabubuhay pa siya, pati lola ko. Tapos pag pinupuntahan ko, talagang hindi ka po talaga makakaalis na 1 oras minimum. Kasi nagkukwento po talaga na nagkukwento. Ang dami po talagang kwento ng mga matatanda. Which is something that I miss. At yun yung mangyayari din dito. Kasi sabi nung kasambahay nila, madalas daw nagkukwento. Ganyan kasi talaga yung matanda kwento-kwento. So nasabi po ni Aling Lusing na itong si Ma'am Victorino ay may babae daw. Nang babae, may chicks. Sabi rin niya na madalas daw siyang kinukupitan ng kanyang asawa. At napansin rin ni Minda na madalas may nakatagong kutsilyo itong si Aling Lusing doon sa kanyang kwarto, which is not normal, 'di ba? To which sabi naman ng mga anak nito, galing doon sa interview na pinanood ko, normal lang daw kay Aling Lusing kasi meron daw itong Alzheimer's. Going back to the night of the murder, inakala niya raw isang normal na pag-aaway lang ang nangyari nung gabi ng pagpatay kaya humiga na lang daw siya sa pagtulog. May naririnig daw siyang yabag ng paa na papunta sa kusina. Tapos nagbukas daw yung gripo. Meron naman daw naghuhugas. So sino kaya itong naghuhugas na ito? And then it happened. Sumigaw na raw itong si Mang Victorino ng, Diyos ko, sinong gumawa nito sa'yo? At doon na siya pumunta at nakita na rin na puno ng saksak si Aling Lusing. Police findings. Nagutos ang Angeles Police na magsagawa ng isang malalim na investigasyon para dito. Una, sinisilip po talaga nila yung angulo ng robbery homicide pero sabi nila na open sila sa ibang angulo. Kasi kung robbery lang, ako personal na opinion ko, bakit mo sasasakin ng 29 times?
kung magnanakaw ka, ang gusto mo hindi ka makakita, diba? Sabi nila, so far, we do not have suspects. At kung walang suspect, wala na rin tayong makikitang kung ano man sa pangyayaring to. Sabi nila na yung ninakaw raw ay isang gold necklace at 2 gold rings, which leads us to the question, sino ang pumatay kay Sisig Queen? Gusto kong balikan yung fact na wala daw signs na forced entry dun sa bahay. Ibig sabihin ba nito, andun lang din sa bahay yung pumatay kay Aling Lusing? With that being said, isa-isahin po natin yung mga suspect. Pero disclaimer lamang po. Kasi hanggang ngayon, wala na akong makita mga balita rin talaga dito. Dinidiscuss lang natin yung mga suspects because there are possibilities. Yun nga yung word ng suspect. Suspect number 1, si Minda. Siyempre, siya lang yung di nila kakilala dito Nabanggit nila nakakapasok nga lang niya. Tapos base sa kwento niya, alam niya yung routine ng mag-asawa. Nakikita niya naman yan So malamang sa malamang, alam niya rin kung saan nakalagay yung mga alahas. Baka, di ba? Maaaring nagsasabi na baka ito ang gumawa sa matanda. Kung totoo ang sinasabi ni Mang Victorino na wala nga siya sa bahay, ibig sabihin yung helper lang at si Aling Lusing ang magkasama. So hindi natin masisisi na suspect po talaga siya. Again, suspect lang. Suspect number 2, si Mang Victorino. Given na meron nga daw siyang babae, at madalas nangungupit pa daw kay Aling Lusing, totoo nga kaya na ito yung kumukuha ng pera sa kanya? Totoo nga kaya na wala si Mang Victorino sa kanyang tahanan nang mangyari ang pagpatay? O nagsisinungaling lang kaya ito para pagtakpan yung kanyang ginawa? Siya nga kaya yung naglalakad na narinig ng kasambahay na sinasabing naguhugas pa ng kamay bago ito sumigaw ng, Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Suspect number 3, ito personal ko lang din pong dagdag na sa hula, kung sakali man, may chance din na yung nagnakaw nga sa kanila yung gumawa nito. May tinuturo din silang mga binata, nakita ko dun sa documentary. Pero wala naman daw kahit anong pruweba na makakapagpatunay dito. At dahil nga wala ding forced entry bukod dun sa mga nagnanakaw na sinasabi nila, baka kakilala nila yung gumawa. Diba? Kasi alam yung kalakaran dun sa bahay. Again, wala tayong kahit anong patunay dito at hanggang ngayon, mukhang hindi na po natin malalaman kahit kailan kung ano ba talaga ang nangyari. May nakasuhan? Tinimbang ng mga kapulisan ang statement ni Mang Victorino at ni Minda at nasabi nila na mas matimbang ang naging statement ng kasambahay. At dahil dito, kinasuhan ng parricide si Victorino Cunanan sa City Prosecutor's Office. Sabi nila na ang asawa ang main suspect base nga doon sa statement ng maid na walang kahit sinong pumasok or lumabas sa bahay bukod sa asawa. Idagdag pa yung lagi raw itong may hawak na kutsilyo at lagi nangihingi yung asawa nito. I do get kung bakit ito yung pinili nilang landas para sa kasong to. Pagtapos makasuhan ng parricide ay agad naman nagpasa ng counter affidavit si Mang Victorino na nagtatanggi sa mga paratang sa kanya. Mula rito ay wala na rin po akong mahanap na karagdagang impormasyon, pero sa tingin ko ay hindi natuloy yung kaso dahil na-interview pa sa mga documentaries itong si Mang Victorino. Aling Lusing. So bago po natin pagpatuloy yung kwento at malaman kung ano nangyari, gusto ko rin na gamitin yung topic na to para magbigay pugay sa sinasabing reinventor ng isa sa mga paborito kong Filipino dishes. Favorite ko po talaga siya. Isa sa mga dahilan kaya tumaba din ako. Inaaraw-araw talaga namin yan. Kaso hinay na ngayon dahil alam yung healthy living na tayo. But even so, hindi may pagkakaila na kilala ang sisig sa buong mundo. Even Anthony Bourdain po sinasabi na itong Filipino dish na ito would win your heart. Hindi lang siya, miski si Gordon Ramsay. So alamin po natin ang kwento ni Lucia Cunanan. Si Lucia o mas kilala bilang si Aling Lusing Lagman Cunanan ay ipinanganak noong February 27, 1928. Isa po siyang Filipino restaurateur, sinasabi nag-invento or at least nag-reinvent ng sisig, which is yung popular na Kapampangan dish na kilala sa buong mundo. Sa Tarlac po talaga pinanganak si Aling Lusing, pero nung makilala niya ang kanyang asawa na si Victorino Cunanan, nagsettle na ito sa Pampanga. More on their love story later. 1964, nasa 50s na po si Aling Lusing nang in-establish nito yung Aling Lusing, sayan, ang dami po, na isang restaurant sa Angeles City. Itong kanyang restaurant po ang nag-offer nung
reinvented variant of sisig na nagustuhan sa buong bansa. Dahil sa sarap ng hain niyang ito at dahil sa kasikatan na nakuha niya mula dito, kinalala po ang Angeles City bilang sisig capital of the Philippines. At dahil dito, syempre, kinilala na rin siya bilang si Sisig Queen. Silipin naman natin yung love story nila mag-asawa ha. Nung taga-Tarlac pa raw itong si Aling Lusing, simple lang naman daw talaga yung pamumuhay nito eh. Sabi ni Mang Victorino, yung kanya pong asawa nagtitinda raw ng halo-halo. At dahil dalaga siya, no, binata naman si Mang Victorino. One thing led to another at yan makikita natin na kinasal na ang dalawa. Hindi naman reyna agad ang buhay ng Sisig Queen kasi nag-umpisa sila na mahirap po talaga ang buhay. At fitting po sa kung sino siya, sabi ng kanyang asawa na nag-umpisa lang din daw sila na nagluluto sa isang maliit na karinderya. Malakas naman daw yung kita ng karinderya nila kaso isang araw nasunog yung kanilang pwesto. Pero kahit ganon, tuloy pa rin at nagtayo sila ng panibagong lutuan sa tabi ng Riles. At dito na nga reinvent yung sisig. Sabi ng anak nito na medyo nasunog daw yung tenga nung nagluluto ito. Iniisip raw nila kung anong gagawin dito kaya tinadtad niya ito. Ganon. Kapag nagluluto ka kasi, you have to be creative. So yun yung ginawa ni Aling Lusing. Nilagyan niya na ng mga sahog-sahog at kung ano-ano. Ayon din sa anak nilang si Zenaida, etong sisig na rin daw yung naging dahilan kung bakit nabago yung buhay nila. At yung isang simpleng karinderya, naging isang kaharian para sa isang reyna. Sa mga documentaries, nakita ko rin po na 7 pala yung anak nila. Napagtapos lahat nila to dahil lang sa sisig, di ba? So biruin mo yon. Gumanda talaga yung buhay nila. Yung word na ginamit nga is rags to riches daw po talaga sila. At masarap po talaga magluto ang mga Kapampangan. Ako po, may dugong Kapampangan ako. Although hindi pa po ako nakakapunta ng Pampanga unless pumupunta kami ng La Union or ng Baguio, napapadaan kami dyan. Pero gusto ko talagang pumunta dyan eh. To honor my lolo na taga dyan din po sa Pampanga. Alam niyo po kung ano yung masasabi ko dito sa kwentong to ha. Medyo may gigil lang din ako ng konti eh. Na napakahina ng mga investigasyon sa Pilipinas. Hindi ko alam kung sino specifically yung dapat sisihin dito. No? Pero hindi mo masabi, may pinagtatakpan lang ba? O hindi lang ba talaga competent yung mga investigador natin? Kasi 2008 to eh. I think meron naman na ng tamang mga teknolohiya para dito. I might be wrong ha. Comment nyo sa ilalim. Pero I think meron na. Lahat ng kailangan nila nandyan na yan. Kasi kung madalas po kayo nanonood ng mga true crime, kahit sa channel man lang po natin, o yung mga 1970s nga, nag-iimbestigahan nila. Paano pa itong 2008? At saka ang daming detalye. At one point, meron pa yung mga footprints ng dungo, di ba? Makikita at makikita mo naman yan dun eh. Hindi po nila nahanap kung nasaan na yung murder weapon, pero wala bang nagmamatch na kahit ano? Sabi rin nila na nanlaban daw si Aling Lusing. So wala bang DNA dun sa mga scratchet? I think please correct me pero makukuha yun, di ba? Or kahit ano man makakapagturo kung sino yung pumatay. Sobrang nakakapanghinayang lang kasi given na isa itong babae, no, na may napakalaking impact sa kulinary ng bansa. Parang ininsulto mo na rin, no, yung Angeles City. Pero at the end of the day, siguro gusto ko lang din mag-give honor kay Aling Lusing sa binigay niyang regalo sa ating lahat. Hindi po nawawala ang sisig sa lahat. Inuman, handaan, miski yung mga kalye, may 50 pesos na sisig. Doon kami nag-aaraw-araw ng ulam, di ba? Kaya malungkot na mukhang hindi na po mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Aling Lusing. Anyway, with that being said, ito ang tanong ko sa inyo. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Bisita po kayo sa aking Instagram. Send kayo ng message sa akin, send kayo ng video. 30 seconds lang po ha. Kung may request kayo or may gusto kayong shout out, sabihin nyo lang doon. Lalagyan namin dito. Ito na po yung tanong ko sa inyo ha. Sino ang tingin mong pumatay kay Aling Lusing? Dagdag katanungan ko lang din, sa tingin mo ba ay incompetent yung mga investigador sa kasong ito? Comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.